Pinigilan ni Adonis ang matawa habang nakita ang itsura ni Hazel na naglalakad sila pa uwi. Nakita niyang pilit pinapalakas ng dalaga ang tuhod nito, pero latang titiklopin at parang mahihiga na to sa dinaraanan nila. Mukhang nahiya to ipakita sa mga kasama nila na para na tong pagong dahil sa pagod. Kaya naman pinipilit itong sabayan pa rin ang mabilis na paglalakad nila Emily na di man lang kababakasan ng pagod. Namumula rin ang pisngi nito at tumutulo ang pawis mula sa noo, padaos-dos sa leeg nito. At tuwing na ginagamit itong likod ng kamay para punasan iyon. Naliligo na to sa pawis. Ultimo buhok nito ay parang katatapos ng maligo dahil basang-basa iyon. Nang maramdaman ito ang tingin niya, lumingon to at pinandilatan siya. Nang nginitian niya to, umismid to at nagbawi na ng tingin. Kung silang dalawa lang siguro naglalakad ngayon, baka nakiusap na to na magpahinga sila. Pero sa nakikita niya ayaw niya itong gawin yon dahil nagbibiran pa si na Zoe na kung sinong uupo at magpapahinga kalahin ng istoryang si Juan Tamad. At pagka-uwi, sumalampak ito ng upo sa balkonahe. Iniunat ang pagod na paa. Sumandal pa to sa dingding malapit sa pinto at pumikit na parang gusto na itong matulog dito. At sa tingin niya parang nagningning, nginginig nga ito. "Shit, I'm so tired. I think I'm gonna die because of exhaustion," mahinang sabi nito. Dumaos-dos to at ngayon halos nakahiga na to sa sahig. Di ako makapaniwala nagtsatsaga na Emily sa gantong trabaho. 300 ang sahod sa isang araw? Pakiramdam ko lahat na ugat sa katawan ko na stretch na ng sobra. Tapos sa mga binti kong sobrang nangangalay na. Mas worse pa to kaysa magdamag na nakabukaka ko at inaangkin mo ko eh. Nang marinig niyang huling sinabi nito, parang gusto niya tong pitikin sa noo. Pagod na nga't lahat, nagawa pa ikumpara ang pagtatanim sa kung may makarinig lamang sa'yo. Iisipin nila na itong ginagawa natin na magdamag. Komento niya. She just snorted and didn't speak. Naiiling na binuksan niya ang pinto ng bahay at pumasok siya. Binaba niya ang bag sa upuan at pagkatapos sinilip niya si Hazel na di pa rin kumikilos. Ngayon alam mo na kung gaano kahirap ang magtrabaho. Kaya hindi basta lang nilulustay ang pera sa mga hindi naman makabuluhang bagay. Mas masaya kung gumastos at magsaya ka sa pinaghirapan mo ang mga gamit mo. Wika niya. Hindi to nagkomento pero tumango naman to na animo sumasang-ayon sa sinabi niya. Nang lingonin niya ito ay nakapikit ito na parang nilalamon na ng antok. Tumayo ka dyan at maligo ka muna bago ka matulog. Untag niya rito. Umungo lang to at nanatili pa rin nakapikit. Pagod na pagod ako para isipin pang maligo. Ayoko ang gumalaw. Matulog ka sa kwarto mo kung hindi ka maliligo. Ayokong katabi ang taong amoy pawis at may putik pa sa paa. Saad niya rito at iniwan na ito roon. Sa kusina siya pumunta para uminom ng tubig. Kung di pa kikilos si Hazel, bubuhatin niya na ito at siya na ang magpapaligo dito. Pagharap niya sa kanyang likuran, nang makainom siya ay napakislot siya sa gulat. He was momentarily stunned. He saw her crawling on the floor while he's dragging her towel. Pumipikit pa ang mga mata nito na halatang inaantok dahil sa pagod. Nang mauntog to sa paan ng silya, nagmulat ito, hinaplos ang noo, bago nagreklamong nagpatuloy sa paggapang. Ngumisi siya at lumapit dito. Anong ginagawa mo? Para kang bata? Pangaalas ka niya. Ayoko maglakad dahil pakiramdam ko, matutumba ako. Nanlalatang tugon nito. Parang hihiwalay na talaga ang binti nito sa katawan ko. Tinulungan niya tong tumayo at humilig naman to sa kanya. Lahat ng bigat nito ay binibigay nito sa kanya. Niyakap naman niya ito para hindi ito dumaos-dos sa sahig. Paano yan, Hazel? Bala ko pa naman bigyan ka ng award para sa trabaho mo kanina. Sabi niya. Pinisil niya ang bewang nito. Ipapalasap ko kung gaano kasarap. Tinakpan nito ang bibig niya. Oh please, wag mo nang ipaalala muna sa akin yan. Kung ibubuka ako na isang gabi ang binti ko, hindi na ako makakalakad bukas. Paungol pang reklamo nito. Ayoko na pagtawanan ng mga kakilala ko kung malalaman nila na na-overuse ako kaya hindi na ako makalakad. Inilis niya ang kamay nito sa bibig niya at binitawan na ito. Ang sasabihin pa sana nito, hihilutin niya ito para maranasan itong mahilot ng isang Adonis Montemayor. Pero ibang pagkakaintindi nito. Maligo ka na't na makapagpahinga ka? Nang lampasan siya nito, may kalakasang pinalo niya ang pangupo nito. Di man lang to nag-react at tuloy lang sa paglalakad. Pagkatapos, binuksan nito ang backdoor at lumabas na to. Overused, ha? Kung gawin ko kaya yun sa kanya. He smiled mischievously and touched his chin. Hindi siguro siya magrereklamo? Pag yun ang usapan.
When both of them had already taken a bath, Adonis found her in his room and splayed her body on her bed. Lahat ng space na na-occupy nila. Dahil sa gitna mismo to nakatahiyaya tumiilig. Wala na siyang higaan. Nang sinubukan niyang ayusin to para makahiga na rin siya, nagreklamo to't bumalik sa peso nito. Adonis, mas komportable ako sa ganito eh. Paanas na saad nito. Bahagyang tinapik niya ang binti nito at bigla itong nagmulat ng mata. Umusog na lang ng kaunti para makahiga na rin ako. Huwag mo nang hawakan ng paa ko. Namamanid na talaga sa kirot. Padaing pang bigkas nito sabay pikit ng mariin. At kahit nakapikit ito, magkasalubong ang kili nito at panay ang paghugot ng malalim na hininga. Dumapa ka at mamasahihin kita? Utos niya. Bahagya ding tinulak niya ang balikat nito. No! She exclaimed in horror. Don't you dare touch my feet? Hindi na ako sisikatan ng araw bukas pag pinisil mo ang katawan ko. Ayaw mo nun? Magiging okay ka na pagkatapos kitang mamasahe. Hayag niya. Hot compress na lang, please? She pleaded with a big voice. Di ko na talaga ako susubok na magtanim muli. Di mo pa ba sinusubukan ang magmapasage noon? Tanong niya. Sinubukan ko pero hindi yung ganitong kumikirot lahat ng parte ng katawan ko. Lalo ng binti tuwing kikilos ako, gusto ko nang ihiwalay sa katawan ko dahil sa sakit. At pag okay na, saka ko na ikakabit ulit. Sagot nito. Ganon ba? Pero ako pag masakit ang katawan ko, mas gusto ko yung nahihilot ako. Sabi niya at mahinang hinaplos ang paa nito. Bahagyang diniin ang daliri niya roon. Pasimpleng hinihilot na iyon. Di naman to nagreklamo at basta nakapikit lang. Kaya naman, tumuloy na niya ang pagmamasahe sa paa nito. Di niya dininan niyo ng malakas at baka biglang magmulat na naman ito at dadaing ng malakas. Pumesto siya sa may paanan nito at tahimik na minasahe ito. Umungol ito pero hindi naman siya nito sinaway. Kapag pumunta ka ulit bukas, magiging okay na yan. Suhestyon niya. Ano? Gusto mo pang pumunta muli ako bukas para magtanim? Papatayin mo ba ako? Angil nito. Ang harsh mo naman sa babaeng partner mo. Ganito ba? Nilakasan niya ang pagdiin sa binti nito at malakas na napasigaw ito. It was as if she was being whacked into her head how loud her shout was. Unggoy ka talaga, Adonis. Shit, ang sakit talaga. Tulog ka na? Kinarot niya ito pagkatapos nahiga sa tabi nito at pumikit. Di agad siya nakatulog dahil biglang bumalik ang pinag-usapan nila ni Rigor kanina. Ngayong katabi niya ang dalaga sa pagtulog, naisip niya para na silang live-in partner nito. May punto ang kaibigan niya. Sa tagal na nakatira sa isang bubong na to, dapat may maramdaman na siya rito. Dapat nga malalim pa yon dahil sa layo ng narating nilang dalawa. Tumagilid siya ng higa at matiim na pinagmasdan na magandang mukha nito. Pinakiramdaman niya ang sarili at sinubukan niya ikumpara ito kay Savannah. Yes, they're both beautiful. Ngunit nakakalamang lang si Hazel dahil siyang nauna sa buhay nito. Unlike Savannah, na bago may mangyari sa kanya, inamin ng may karanasan ito dahil pinagsamantalanan ito ng uncle nito noon. Tapos ngayon naisip niya baka alibay lang nito yon para mapaniwala siya. Di tulad ni Hazel na umaktong isa lang tong pakawala, sabalit na magtalik sila birhen pa ito. Ang isa liberated kung magdamit at kumilos, pero ang isa animo napaka-inosente, pero isa palang bayaran na babae. They were like opposite poles. Do I like you? Bulog niya sa dalaga at pinadaanan ng daliri niya ang kilay nito. Mahimbing ang tulog nito kaya't malalim lang na hininga ang naging sagot nito. Pero kung gising man ito, hinuhulaan niya kung ano ba magiging sagot nito. Hindi pa sumisikat ang araw, nagmulat na ng mga mata si Adonis. Kapag gantong oras, bumabangon talaga siya para magtrabaho. At pag maliwanag na sa labas, saka siya hihinto at lalabas ng kwarto. Ang susunod naman gagawin niya ay ang trabaho niya sa bukid. Nilingon muna niyang mahimbing pa rin natulog na si Hazel. May ngiting gumuhit sa kanyang mukha habang pinagmamasdan nito. Pagtulog to, animo inosenteng pastit ito. Pero kapag gising na, ang daming kalokohan sa katawan. Hindi mo mahuhulaan kung anong sunod na gagawin nito. Hinaplos muna niya ang pisngi nito bago bumangon. Kahit lumundo ang kama niya, hindi ito nagising. Tulog mantika at naiintindihan siya dahil pagod na ito. Mabuti nga at hindi nito sinumpong kagabi at nag-sleepwalking na naman. Ngayong tulog pa rin ang dalaga, sasamantalahin niya na magtatrabaho ulit siya. Kaya kukunin sana niyang laptop na pinagtaguan niya nang umungol si Hazel. Nilingon agad niya to at nakita niya, nakaupo sa kama at kinukuskus ang mata. Ba't ang aga mong gumising? Namamalat ang boses na usisan nito.
Kailangan ko magluto ulit ng baon, dahilan niya. Matulog ka pa at gigising na lang kita mamaya. Alam ko pagod na pagod ka but I want you to sleep beside me. Saad nito at tinapik pa ang katabing higaan nito. Please, gusto kong yakap kita eh. Bumuntong hininga siya at muling nahiga. Agad naman tong tumabi sa kanya at sumiksik pa sa bisig niya. Hinintay niya makatulog to at sinubukan bumangon pero humigpit ang braso nito sa bewang niya. Nagprotesta pa rin ito at nagmulat ng mata. Wala siya nagawa kundi ang hayaan tong napayakap sa kanya. At ang akala niya hindi siya muling makakatulog pero ilang minuto nagdaan pantay na ang kanyang paghinga. Natulog silang magkayakap na dalawa. Lumipas ang isang linggo, halos tapos na rin ang pagtatanim nila ng palay at si Hazel na nangakong hindi na muling sasama sa kanya ay pumunta pa rin at nag-enjoy pa na matutunan ng mga tinuturo ni na Emily dito. Kahit animo pagong ito kung kumilos at palaging naiiwan, nagtsatsaga pa rin tong maubos ang binhi na hawak nito. Isa pa, hindi to kinakantsawan ni na Zoe, kaya hindi to nahihiyang ipakita na hindi to marunong. Natatawa pa ito kung napapaupo dahil hindi to may hakbang ang mga paa. Pero ngayong araw hindi sila pumunta sa bukid. Gusto niyang ipasyal to sa Bontoc para naman hindi to magsawa na ang bukid at bahay lamang ang natatanaw nito. Kahit na hindi pa nito sinasabi ay alam niya gusto rin itong lumabas paminsan-minsan. Tapos market day pa roon ngayong araw kaya't marami itong makikita na po pwede nitong bilhin. Baka may magustuhan nito roon na gusto nitong bilhin para sa sarili. Can I drive? Umaasam na tanong nito at sinulyapan ang susi na hawak niya. Pinagsalik ko pa nito ang kamay sa may bandang dibdib nito na para ba nagpipray? May lisensya ka? Tanong niya rito. Kung meron hayaan kitang magmaneho ngayon. Tumabingi ang ngiti nito at umiling. Kita rin sa mukha nitong pagkadismaya. Ang lisensya ko sa Amerika kinuha rin ni Papa. Lahat ng gamit ko kinumpis kanila kahit damit ko lang at ako ang dinala ko rito. Inawakan niya ang siko nito at inalalayan sumakay sa passenger seat. Kung ganoon ako pa rin na magmamaneho. Mas maganda rin kung uupo ka lang at pagmamastan mo ang mga tanawin na daraanan natin. Pagkatapos sabihin yon, sinara na niya ang pinto at siya naman ang sumakay. Nakita niya pang sinusuri nito ang itim na bag na nilagay niya rito kanina pa. Ano to? Kuryosong tanong nito at binuksan iyon. Bakit di mo buksan para makita mong laman? O joke niya. Puno ng kuryosidad, ang matang binuksan nito ang bag. Nanlalaki ang mga mata nito at lumarawan ng tuwa na makita ang laman noon. Kinuha nito ang kamera at sa bag at nagsasayaw sa kaligayahan na nilingon siya. Binili mo to sa Baguio? Bakit ngayon mo lang nilabas? Sinulyapan niya yon bago bumalik ang atensyon niya sa kalsada. Katunayan, binili niya ito sa Manila bago siya umuwi dito. Nabanggit kasi ng mama niya na mahilig daw sa photography si Hazel at may mga gamit na to sa Amerika na hindi lang nito nadala dahil sa pinipigilan to ng mga magulang nito. Nakita ko lang yan sa isang camera store habang naglalakad ako. Bakit? Mahilig ka ba sa photography? Kunway tanong niya kahit alam na niya iyon. Maghihinala kasi ito kung sasabihin niyang alam na niya iyon. Yup. Kapag hindi sa party ako pumupunta, sa mga park naman ako tumatambay at kumukuha ng mga larawan. Tugon nito. Sa totoo lang, ay gusto ko maging professional na photographer pero nireject ni Papa ang ideyang to. Hinalikan pa nito ang camera kaya napangiti siya. Naiintindihan niya ang magulang nito na baka gusto nila ang family business nila ang bigyan nito ng atensyon. May magandang tanawin pagkatapos natin lumiko sa bandang to. Gusto mo bang subukan na kunan yon? Tanong niya. Sure. Gusto ko nang gamitin to para kunan ka ng picture. At ginawa nga nito yon habang nagmamaneho siya. Siguro ay mga 3 beses pa siya nitong kinunan bago nakangiting tinignan yon. Pinakita nito sa kanya yon. Kahit na tumatakbo ang sasakyan, ay maganda pa rin ang kuha nito. Nakakuha pa nga ito ng background niya sa labas ng bintana kung saan may mga malalaking punong dinaraanan nila. Perfect! Saad niya kaya't nanlaki ang mga mata nito. Ulitin mo na ang sinabi mo. Yung clear. Dali na. Ngayon lang kita narinig na magsalita ng Ingles. Natawa siya at tinihinto ang pick-up sa gilid ng kalsada. Bakit kailangan mo pang ulitin? Record ko, dali na kasi. Saan may re-record? May cellphone ka ba? Animo na nga asar pa na sabi niya. Perfect. Dahan-dahan at mahinang ulit niya bago nginisihan ito. Kinindatan pa niya ito. Namula ang pisngi nito at animo kinikilig na pinagmasdan siya. Nakaka-relax ang tono mo, Adonis.
Ulitin mo ulit kahit 10 beses lang para naman makontento na ako. Shit! Tumatawang mura niya. Ano ba ang pinagkaiba ng Ingles sa sinabi niya sa salita nila? Pareho din namang boses at tono ang ginamit niya. Pero nakakatawa ang naging reaksyon to. Bumaba ka nang kumuha ng larawan. Para kang bangag dyan. Humagikik lang to bago bumaba. Pinanood niya ito na kumuha ng picture sa iba't ibang anggulo. Nakatalikod to sa gawin niya at habang nakatitig sa likod nito ay parang may kamay na pumipisil sa puso niya at kumabog ito ng malakas. It was like she's glowing and everything around her is shining. And then she turned around to look at him and smiled. Tinaas pa nito ang camera at muli siyang kinunan kahit nasa loob pa rin siya ng sasakyan. Naparunok siya at napahawak sa dibdib. Hazel! His heart whispered. What the? His mind went blank. Hindi makapaniwala na parang ngayon sinagot ang mga katanungan niya. Sa isip, he likes her. Ba't ngayon lang niya napagtanto ang bagay na to? Hey, Adonis! Halika rito at kunan mo ko. Kumaway ito sa kanya. Kinalma niya ang kanyang nagre-regado na puso bago bumaba at lumapit dito. Kinuha niya ang kamera sa kamay nito at sa halip kunan to ng litrato, hinapit niya ang bewang nito. Dinampian ng halik ang leeg nito. Anong ginagawa mo? O sisa pa nito. Gusto kitang yakapin. Sinamyo niya ang bango nito. Ilang segundo ay lumayo siya at tinaas na ang kamera. Nakita niya ang kalituhan sa mata nito pero agad siyang ngumiti at nag-pose. Nang matapos niya itong kunan ay bumalik sila sa pickup at nagpatuloy sa pagbabiyahe. Ilang beses silang huminto para kumuha ito ng litrato kaya natagalan sila bago makarating sa Bontoc. Pinarada niya ang pickup malapit sa malawak na ilog bago sila naglakad sa mahabang tulay papunta sa market. Maraming tao nang bumibili sa mga nag-display doon. Sinalyapan niya si Hazel na hindi mapuknat ang ngiti na tumitingin sa paligid. Ano yon? Tinuro nito ang mga kakanin na nakadisplay. Gusto mong tikman? Inawakan niya to sa siko at lumapit sila sa nagbebenta ng mga iyon. Pumili ka ng gusto mo. This one. Kinuha nito ang ube flavor na kakanin. Pwede ko bang tikman muna ito? Tanong nito sa tindera na tumango. Inalis ni Hazel ang cellphone na cover ng kakanin at kinagatan iyon. Masarap? Tanong niya, tinawakan ng wrist nito. Tinaas niya ang kamay nito at kinagatan din iyon at nginuya ito. Bumili tayo ng marami. Bulalas nito. Teka, tikman mo pa ang suman at bibingka. Saad niya. Ginawa naman nito iyon. Kuminang ang mga mata nito na agad inubos ang hawak nito. Bumili ka ng mga yan para may kakanin tayo sa bahay. 15 pieces bawat kakanin ang bibilin niya. Pagkatapos ay naglakad-lakad sila. May mga ibang nagtitinda na pero karamihan ay mga gulay. Lahat ng dinadaanan nila ay kumukuha din to ng larawan. Pero maliban sa kakanin na binili niya, wala itong nagustuhan. Pero nag-enjoy naman tong tumitingin lang kahit hindi ito bumibili. Gutom ka na ba? Tanong nito ng halos 2 oras na silang tumitingin sa mga display. Oo, saan ba tayo kakain dito? May mga restaurant pa dito? Oo, meron. Pero may kainan sa second floor ng market na to. Hinawakan niya ang kamay nito at umakit sila sa ikalawang palapag. May stall dito na mas gusto niyang puntahan at doon niya dinala ang dalaga. Masarap kasi ang mga pagkaing binibenta nila dito. Ang daming tao. Bulalas nito. She looked around and pointed to a stall. May biko roon na nakalagay sa isang glass cabinet. Para iyong kinain natin kanina pero di nakalagay sa cellophane. O-order ba ako? Yes. Gusto kong tikman. Kung kapareho ng kinain natin sa bukana ng market? Nito. Teka muna to order tayo ng kakainin natin. Tinuro niya ang nakadikit na papel sa dingding ng stall na pinuntahan nila. Nagsulat ako doon ng mga menu. Burger with egg ang gusto ko tapos yung spaghetti. Gusto ko rin ng avocado shake at yung special halo-halo. Saad ni Hazel. Hindi ka ba kakain ng kanin? Tanong niya at umiling ito. Okay. Lumapit siya sa babaeng nagbabantay ng stall at sinabi ang mga order nila. May isa pang stall na sila rin ang may-ari pero pagkain ang binibenta nila at nag-order sila ng rice at pinapaitan. Pagkatapos maka-order, pumunta siya sa stall na tinuro ni Hazel at bumili ng biko. Binayaran niya na ito bago binalikan ng dalaga na may mga mata na nakatutok agad sa pagkain na hawak niya. Animo hindi na to makahintay na matikman ang pagkain. Nilagay niya yon sa harapan nito at agad naman ito tong tinikman. Her eyes curved in delight. Ang sarap!
Mas matamis ng to sa kinain ko sa baba pero parehong masarap. Komento nito at muling kumutsara at iniumang sa bibig niya. Bumuka naman ang bibig niya at sinubo iyon. Di nila alintana na sa kilos niya napapasilip sa kanila ang ibang kumakain sa kanilang mesa. Basta't para sa kanya, may sarili na silang mundo ni Hazel at walang kahit sino makakapasok doon. Tama ka, sang-ayon niya. Habang naghihintay sila na iserve ang order nila, ay ang biko muna ang kinain nila at eksakto na ubos to dumating ang mga pagkain nila. Nagsimula siyang kumain habang pinapanood tong tikman lahat ng mga in-order nito. Inuna nito ang burger at nagulat siya na hindi man lang to nahiyang lakihan ang kagat nito. At nang maubos ito yon, sinunod nito ang spaghetti bago. Sinipsip ang straw ng shake nito. Hanga siya rito at pagkalipas ng 30 minuto, naubos lahat ng mga yon. Pati ang special halo-halo, sinimot nito at malakas na dumighay. I am so full. Inaplos nito ang tiyan at tumiga na malalim. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Kinain mong lahat yun tapos nagrereklamo ka? Saad niya. Ngayon lang ulit ako kumain ng ganito, except na halo-halo dahil wala to sa Amerika. Lumingon to sa babae, nag-serve ng pagkain nila. Miss, isa pa nga dito. Oh, kala ko ba busog ka na? Gusto ko pang kumain she said sheepishly. Isa pa palang burger. Di na siya nagkomento at hinayaan na lamang ito na kumain ang gusto nito. Kahit ilang pagkain pang orderin nito, kaya naman niyang bayaran. Isa pa gusto niyang mapasaya ito sa kahit kano kaliit na bagay. Kung paano niya pinamper si Savannah noon, gagawin din niya kay Hazel. Masihigitan pa nga niya yun at ipaparamdam sa dalaga na ito lang ang babae sa buhay niya. Pagkatapos silang kumain, ay nagdesisyon siyang maglakad-lakad para bumaba ang kinain nila. Lalo na si Hazel na hindi huminto sa paghaplos at siya nito. At kahit naglalakad sila, panay ang dighay nito. At kapag may mapapatingin dito, tataasan nito ng kilay at iirapan. Natatawa na lamang siya sa dalaga. The first time she came here, akala niya maarte to. Pero habang tumatagal, nakikita niya na mas shameless pa yata ito kaysa kanya. One time, she farted in front of him and then smirked. Kahit pang baho nun, hindi man lamang ito nahiya sa kanya. Ang sabi nito, normal yon, na sinang-ayunan niya. Pagdating nila sa plaza, huminto ito at napahawak sa puson. Mabutit silang dalawa lang ang nakatayo rito dahil umutot na naman ito. Pagkatapos ay ngumuwi. Pakiramdam ko masama yung tiyan ko. Saad nito. Naiihi ako ang dami mo naman kasing iniinom na tubig. Hayag niya at napahilot sa sentido bago niya to hinawakan sa siko at bumalik sila sa market. May banyo doon na binabayaran at doon niya to dinala at bago pa to pumasok bumili sila ng tissue. Ilang minuto niya tong hinintay, lumabas na ito. Humagkikik to at mabrisyete sa kanya. Narinig niyang bumulong ito. Hindi ba malakas yung pag-utot ko sa loob? Mahina siyang natawa sa tanong nito. Kinurot niya to sa bewang. Wala ako narinig. Oh, pero nawala na yung parang kinakabag ako kanina. Paliwanag nito. Hinaplos pa nitong sigmura. Sa dami naman ang kinain mo, syempre, ganyan ang mararamdaman mo. Komento niya. Bumalik sila sa plaza. Tuwingin-tingin dito sa mga display. Pero nang wala itong magustuhan, nagpatuloy pa sila sa paglalakad. May nakita silang naglalaro ng basketball doon, kaya naupo sila sa bleachers at nanood. Hindi rin nakalimutan ni Hazel na kumuha ng litrato. Kung may vlog lang ako, i-upload ko lahat ng mga to. Gusto ko makita to ng mga kaibigan ko na magandang lugar na pinuntahan ko. Nangihinayang na wika nito. May social media account ka ba? Di ako mahilig sa mga ganyan. Di mo ba nakita boring ang smartphone ko? Hiniram kasi nito minsan ang cellphone niya, pero walang kahit anong application na naka-install doon. And she ridiculed him for being ignorant with everything about SOCMED. Matanda na raw siya at dapat alam niya ang mga to. Kung may account man siya sa laptop niya nilalagay iyon. Nasa cellphone niya mga iyon noon, pero nag-reset siya after nitong dumating sa bahay niya. Gusto mo ba gumawa tayo ng account mo? Alok nito. Na wala talaga akong hilig sa mga yan. Mas masayang buhay ko sa bukid kaysa magulong SOCMED na sinasabi mong yan. Mabilis sa tanggi niya. Ha? Whatever, hindi kita mapipilit. Saad nito at bumaba ng bleachers pagkatapos, kinunan muli siya ng picture. Bagay na talagang maging modelo. Bakit di ka na lang mo nagmodelo? Mas nakakapagod na maging magsasaka. Huwag mo na ako hikayatin, Hazel. He waved his hands and she snorted at him. Maya ay biglang gumulong ang bola sa may paanan ni Hazel. Tinignan niya yan at sinurya pa ng mga naglalaro. May isa naglalakad palapit at bago pa tumakalapit, bumaba siya ng bleachers at kinuha iyon.
Sinalubong niyang lalaki at sa halip ibigay ang bola ay pumosisyon siya. Inihiyagas niya ang bola sa ring at eksakto yun pumasok. Pagkatapos nginitian niya ang lalaki at tinapikto sa balikat. Wow! Gusto mo ba samaling maglaro? Nakangiting tanong nito. Sinulyapan niya si Hazel na nakangiting tumango at tinaas ang kamera, kaya tumingin muli siya sa lalaki. Sure! Pagpayag na niya. Maya lang nagsimula na silang maglaro. Nang kolehiyo siya ang captain ng varsity nila, kaya naman di nakakagulat na magaling siya. Ang team na sinalihan niya ay namamanghang pinagbastan siya tuwing nagsushoot siya. Wala kasing palyat, di nakahabol ang score ng kabila. Na matapos ang laro, pawisan siya. Lumapit siya kay Hazel at habang naglalakad siya, kinukunan siya nito ng litrato. At nang tuloy nasa harap niya na ito, binaba nitong camera at matamis nang umitis sa kanya. You're awesome! Bulalas nito. I never thought you could play basketball. Ngumiti lang siya at tinaas ang suot na t-shirt at ginamit pa muna sa kanyang pawis. Gwapo ba ako habang naglalaro kanina? Biro niya. She looked and smiled at him, eyes twinkling with admiration. Hinalikan niya ito sa noo at inakbay na ito paalis ng court. Hapon na magdesisyon silang umuwi na. Dahil sa pagod nakatulog si Hazel, kaya naman binagalan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan para hindi ito magising. Sinulyapan niya to at tumatama ang sinag ng papalubog na araw sa mukha nito. Nihinto niya saglit ang sasakyan, kinuha ang camera. After taking 2 shots, he resumed driving. Medyo madilim na mahimpil niya ang pick-up sa labas ng bahay. Akmang gigisingin niya ito kaya tiyugin sana niya ito sa balikat. Pero nag-freeze ang kamay niya at tiningnan ang mukha nito. Bubuntong hininga siya at bumaba pagkatapos, binuksan muna ang pinto ng bahay bago lumiko sa banda nito at binuhat to papasok sa loob. Dumiretso niya ito sa kwarto at inihiga sa kama. Lumabas muli siya at kinuha ang lahat ng mga pinamili nila at tinala sa kusina. Nilagay niya sa ref ang mga kakanin para hindi ito masira. Pagkatapos maayos lahat ay pinuntahan niya si Hazel. Mahimbing pa rin ang tulog nito kahit walang ingay na naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang mukha nito. He stared at her full of affection. His heat jumped and shook. It was more intense than what he felt after falling in love with Savannah. Every small details in her face, the small mole at her nose, her seductive and thin lips, lahat ng iyon ay napansin niya sa mukha nito. Kung noon ay hindi niya pinagkabalahang pansinin ng mga to, ngayon naman parang lahat ng ito ay importante. Makita niya ng dalaga? Will you hate me if you'll find out my real identity? Niloko siya sa pag-aalala at frustrations. Hindi niya alam ano magiging reaksyon nito kung nalaman ang tungkol sa kanya. Baka iiwan pa siya at magagalit sa ginawang panloloko niya rito. Anong binubulong mo? Usal nito na alimpungatan sa boses niya. Wala naman. Iniisip ko lang napakaganda mo habang natutulog ka. Aniya, na-fall ka na ba sa ganda ko? Biro nito at akmang babangon pero pinigilan niya ito. Hindi niya sinagot ang tanong nito. He stared at her full of passion. And when she slowly blinked her eyes, he felt like his world had exploded. Buwaba ang mukha niya, tinalikan ng labi nito. He kissed her slowly. He glazed her lips with his tongue and she parted it slightly like she's giving her permission. He then pushed his tongue inside her mouth and teased her tongue. Gumante ng halik si Hazel. Her lips were warm and soft. Their hot breath intertwined together, and they are breathing heavily. Hazel's heart rate increases. And there, animo humihinto sa pag-ikot ng kamay ng orasan dahil sa intensidad ng kanilang pagmamahalikan. They pressed their body together as they began to remove each other's clothes. Hindi naman sa ayaw niyang magbuntis. Pero ito ang gusto niya, yung handa na sila at pareho sila ng nararamdaman. Hindi pa rin siya sigurado kung ano nga ba ang nararamdaman nito sa kanya, kaya gusto niya na muna na mapatunayan na mahal din siya nito. Hindi nilubayan ni Adonis si Hazel ng gabing ito. Inangkin niya ito na magdamag at ilang beses na narating nila ang kanilang ginugusto. Kung hindi pa tumila akong manok para iparating sa kanila kung anong oras na, hindi siya titigil. Dahil kahit yata magdamag na ang kinin niya ito, ay hindi siya magsasawa dito. Naadik na siya sa dalaga at hindi niya makakayanan kung hindi niya to matitikman.